Sa isang nakakagulat na pangyayari ay magpapadala ang French military ng ilang Leclerc's main battle tanks papunta sa Vilsack train station sa Germany. Kasama ang delivery na ito sa paghahanda para sa multinational military exercise na tinatawag na Strong Europe Tank Challenge. Pero sabi ng mga military analyst, baka mas malalim pa ang totoong layunin nito sa likod ng training. At baka ito na ang simula ng mas malawak na gulo sa Europe. Bakit big deal ang pagdating ng mga Leclerc's tanks? Anong ibig sabihin ito para sa NATO at Russia? At handa na ba talaga ang Europe sa posibleng giyera? Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Galing ang mga tangke sa elite na unit na 1 Regiment de Chasseurs o 1st Chasseur Regiment, isa sa pinakamagaling na armored forces ng France. Pagkarating nila sa Vilsack, agad inihanda ang mga sasakyan para sa posibleng mabilisang deployment papunta sa border ng Ukraine. Ginawa ang hakbang na ito habang tumataas ulit ang tensyon sa pagitan ng Russia at ng mga NATO countries dahil sa mga ulat ng military escalation sa ilang frontlines sa eastern Ukraine. Sa mga hindi pamilyar, ang Leclerc's tank ay isang main battle tank na gawa ng France. Ito ang pangunahing heavy tank ng French Army at isa sa pinakamodernong battle tanks sa buong Europe. Ipinangalan ito kay General Philippe Leclerc, isang kilalang general noong World War II. Meron itong 120mm smoothbore cannon na kayang tunawin ang armored vehicles, kabilang na ang ibang tank. Hindi tulad ng ibang tanke na kailangang may loader, ang Leclerc ay may automatic loader, kaya mas mabilis ang firing rate. Pwede itong bumaril ang hanggang 12 rounds per minute. Protektado ito ng matibay at advanced na armor. Ang T-modular ay ibig sabihin pwedeng palitan o dagdagan ng armor depende sa mission. Meron din itong automatic targeting at thermal imaging, kaya kahit gabi o maulan, kaya nitong tumama sa target. Mas magaan ito kaysa ibang Western tanks tulad ng American Abrams. Dahil dito, mas mabilis ang takbo at mas maneuverable sa battlefield. Kinakailangan lang ng 3 tao, commander, gunner at driver. Wala nang loader dahil automatic na ang system. Kaya naman hindi na nakapagtataka na kinatatakutan ng Russia ang tanke na ito. Ayon sa mga observer, malakas ang mensaheng gustong iparating ng France at ng mga kaalyado nito, handa silang gumanti kung lalala pa ang sitwasyon. Ang Leclerc's tank ay kilala bilang isa sa pinaka-advanced na battle tanks sa buong Europa. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang Moscow tungkol sa military move na ito ng France. Pero ang mga pro-Russian government media ay nagsimula ng magsabi ng concern na masyado nang lumalapit ang NATO sa mga sensitibong teritoryo nila. Marami ang nagtatanong kung magre-react ba ang Russia sa deployment na ito o isa lang ba itong pag-iingat sa loob ng regular military exercise. Alam naman natin na patuloy na nagbabago ang sitwasyon sa Eastern Europe. Ang pagdating ng Leclerc's tank sa Germany ay hindi lang basta bahagi ng taunang military exercise. Habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng NATO at Russia, bawat galaw ng militar ngayon ay simbolo ng lakas at kahandaan. Nagsimula nang mag-mobilize ang mga tropa mula sa French 1st Chasseur Regiment at nagsasanib puwersa na rin sila sa ibang NATO units na may mga aktibong operasyon sa Eastern Europe. Kasabay nito, patuloy ang Western intelligence sa pagmamatsyag sa mga galaw ng Russian military sa Donbas at Crimea regions. May ilang reports na nagpapakitang pinalalakas ng Russia ang mga posisyon nila sa frontline gamit ang air defense systems at dagdag na armored units. Dahil dito, lalong lumalaki ang takot na baka humantong ito sa direktang giyera na kinasasangkutan ng mga NATO member states. Matapos ang isang matinding logistical journey mula Vilsack train station sa Germany, dumating na ang convoy ng French Leclerc's main battle tanks sa Ukraine. Walang gaanong seremonya, agad lumipat ang units ng 1st Regiment de Chasseurs papunta sa kani-kanilang designated operational zones malapit sa frontline ng labanan sa eastern Ukraine. Ang presensya ng mga advanced tanks na ito ay agad nagdagdag ng malaking lakas sa battlefield, lalo na sa mga parte ng frontlines na matinding binabanata ng Russian artillery at armored vehicles. Dahil sa modular composite armor protection at automatic targeting systems ng Leclerc's tanks, nagkaroon ng malaking advantage ang mga sundalo kapag open combat ang usapan. Sabi ng mga military analyst, isa ito sa pinakamalalaking hakbang ng France sa pagsuporta sa Ukraine mula noong nagsimula ang gulo. Ayon sa ilang military sources sa Ukraine, sumama raw mismo ang Leclerc's tanks sa limitadong offensive operations sa Donetsk region. Layuning ma-pressure ang Russian defense lines at bigyang daan ang Ukrainian infantry para mabawi ang mga okupadong lugar. Samantala, tinawag naman ito ng Kremlin na isang open provocation at nababala na ang presensya ng NATO heavy weapon systems sa Ukraine ay pwedeng magdulot ng seryosong consequences. Pero tinanggap ng Ukrainian government ang tulong na ito.
Nagpasalamat si President Volodymyr Zelensky sa France sa kanilang commitment para palakasin ang depensa ng Ukraine at tinawag ang military cooperation na ito bilang patunay ng European solidarity sa harap ng marahas na agresyon. Ngayon, mabilis nang nagbabago ang sitwasyon sa battlefield. Dahil sa dagdag na suporta mula sa France at iba pang NATO countries, mukhang naghahanda na ang Ukraine para sa isang major offensive ngayong taon. Ang Leclerc tank ay hindi na lang simbolo ng European power, kundi aktwal na parte na ngayon ng mismong labanan sa Ukraine. Babaguhin kaya nito ang takbo ng giyera? O baka magdulot pa ito ng mas malawak na gulo sa rehiyon? Ang sigurado lang, pumapasok na ang European battlefield sa isang bagong yugto. Sa ngayon, malinaw na hindi na basta-basta ang tensyon sa pagitan ng Russia, Ukraine at mga NATO allies gaya ng France. Ang bawat galaw ng military, gaya ng pagdedeploy ng Leclerc tanks, ay may dalang malalim na mensahe, handa silang ipaglaban ang seguridad at pagkakaisa ng Europe. Pero ang tanong, hanggang saan hahantong ang ganitong mga kilos? At kailan pa ito titigil? Habang patuloy ang paglalaban ng lakas sa mga hangganan ng Eastern Europe, mas mahalaga ngayon na manatili tayong mapagmatsyag at mulat sa mga kaganapan. Dahil ang mga desisyon na ginagawa sa malalayong bansa ay pwedeng magbuwa ng epekto sa buong mundo, including sa atin.